Muli, bumili ang Pilipinas ng 5 malalakas na barko mula sa Japan. Sumang-ayon ang Pilipinas na bumili ng 5 Coast Guard patrol ships mula sa Japan sa isang deal na nagkakahalaga ng higit sa $400 milyon, sinabi ng Manila noong Biyernes, habang ang bansa sa Southeast Asia ay naharap sa lumalaking pressure ng China sa South China Sea. Magpapahiram ang Japan sa Pilipinas ng 64.38 bilyon yen, $413 milyon, para bilhin ang 577-meter multi-role response vessels at bayaran ang development ng mga kinakailangang support facility, sabi ng Foreign Ministry sa isang pahayag. Susuportahan nito ang PCG sa pagpapabuti ng mga kakayahan nito para sa mga operasyong maritime partikular sa pagtugon sa mga transnational na krimen, sabi ng pahayag, na tumutukoy sa Philippine Coast Guard. Ang Tokyo ay isang nangungunang tagapagbigay ng tulong sa pag-unlad sa ibang bansa sa Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard ay kasalukuyang mayroong 277-meter patrol vessels bilang bahagi ng isang fleet na nakikitang sapat para sa pagpapatrolya sa mga katubigan sa paligid ng malawak na kapuluan ng bansa. Nitong mga nakaraang buwan, ang mga sasakyang pandagat nito ay nasangkot sa ilang banggaan sa mga barko ng Chinese Coast Guard sa paligid ng mga pinagtatalunang bahura sa South China Sea, na halos inaangkin ng Beijing. Ang mga bangka ng Philippine Coast Guard ay pinaputukan din ng mga water cannon ng China Coast Guard, na ang pinakahuling insidente ay naganap noong Abril 30 malapit sa Scarborough Shoal na kontrolado ng China. Ang tatsulok na kadena ng mga bahura at bato na bumubuo sa Scarborough Shoal ay nasa 240 kilometro, 150 milya, sa kanluran ng pangunahing isla ng Luzon ng Pilipinas at halos 900 kilometro mula sa Hainan, ang pinakamalapit na pangunahing kalupaan ng China. Sinalakay at sinakop ng Japan ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit naging mas malapit ang dalawang bansa dahil sa kalakalan at pamumuhunan, at kamakailan lamang, upang kontrahin ang pagiging mapamilit ng China sa rehiyon. Bilang bahagi ng pagsisikap na palalimin ang kanilang pakikipagtulungan sa seguridad, ang Maynila at Tokyo ay nakikipag-usap sa isang kasunduan sa pagtatanggol na magpapahintulot sa mga bansa na magtalaga ng mga tropa sa teritoryo ng bawat isa. Nasa Washington noong nakaraang buwan ang mga pinuno ng Japan at Pilipinas, parehong matagal ng kaalyado ng Estados Unidos, para sa trilateral summit kasama si US President Joe Biden. Ang mga tensyon sa South China Sea, na sinamahan ng sable rattlement sa pag-angkin ng China sa self-governing island ng Taiwan, ay nag-udyok kay Biden na palakasin ang mga alyansa sa rehiyon. Inaangkin ng Beijing ang karamihan sa daluyan ng tubig, tinatanggal ang mga karibal na claim mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, at isang internasyonal na desisyon na walang legal na batayan ang assertion nito. Bibili ang Pilipinas ng 5 patrol vessels mula sa Japan sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang deal ay tutustusan sa pamamagitan ng Japanese loan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 23.9 bilyon pesos, $415 milyon, at nilagdaan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya, sinabi ng Philippine Foreign Affairs Department sa isang pahayag sa website nitong Biyernes. Ang okasyong ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan, ngunit binibigyang diin din ang aming hindi natitinag na pangako na pahusayin ang aming mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat para sa kapakinabangan ng ating bansa, at ng mas malawak na komunidad ng maritime, sabi ni Manalo. Pinapalakas ng Pilipinas ang mga yamang dagat nito, habang tumitindi ang tensyon sa China sa South China Sea. Pinagtibay ng Japan, kasama ang Australia,
at United States ang kanilang posisyon noong Abril na ang 2016 na South China Sea Arbitral Tribunal Award na pumabor sa Pilipinas kaysa China sa kanilang maritime dispute bilang pinal at legal na may bisa. Sa ilalim ng loan program, dating pumayag ang Japan na bigyan ang Southeast Asian country ng isa 0.44-meter-long patrol ships noong 2013 at 2.77-meter-long vessel noong 2016 na. Ang mga paghahatid ng kakapahayag lang ng 5 barko ay inaasahang magaganap sa pagitan ng 2027 at 2028. Noong nakaraang Disyembre, sinabi ng Philippine Coast Guard na magtatayo sila ng pasilidad sa Subic Bay of Luzon Island para magamit ng mga biniling malalaking patrol ship. Ang okasyong ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan, ngunit binibigyang diin din ang aming hindi natitinag na pangako na pahusayin ang aming mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat para sa kapakinabangan ng ating bansa at ng mas malawak na komunidad ng maritime, sabi ni Manalo. Pinapalakas ng Pilipinas ang mga yamang dagat nito habang tumitindi ang tensyon sa China sa South China Sea. Pinagtibay ng Japan, kasama ang Australia, at United States ang kanilang posisyon noong Abril na ang 2016 na South China Sea Arbitral Tribunal Award na pumabor sa Pilipinas kaysa China sa kanilang maritime dispute bilang pinal at legal na may bisa. Sa ilalim ng loan program, dating pumayag ang Japan na bigyan ang Southeast Asian country ng isa 0.44-meter-long patrol ships noong 2013 at 2.77-meter-long vessel noong 2016 na. Ang mga paghahatid ng kakapahayag lang ng 5 barko ay inaasahang magaganap sa pagitan ng 2027 at 2028. Noong nakaraang Disyembre, sinabi ng Philippine Coast Guard na magtatayo sila ng pasilidad sa Subic Bay of Luzon Island para magamit ng mga biniling malalaking patrol ship.